Rato ng Iglesia ni Cristo, gagawan din ng imbentong kaso para tuluyang patahimikin ang nasabing relihiyon sa ginagawa nitong pagkilos at pananawagan sa ating pamahalaan. Ano ba yung pinaglalaban yan? Bakit ganito? Tao rin naman ako dito sa Pilipinas ah. Tao ka nga, huwag ka nagsasalita. Gusto mo pa mamatay? Gusto mo pa mamatay? Mahal na bayan! Tao ka nga, huwag ka nagsasalita. Gusto mo pa mamatay? Nag-viral talaga itong video na ito, no? At hindi lang 'yan, meron pang pulis na nanakawan ng cellphone at nagreklamo. So, mag-react tayo sa isang kaanib ng INC na si Tinig ng Karunungan. Alam niyo naman mga kapatid, no? 'Di ba? Bago pa isinagawa yung rally ng INC na sa unang araw walang permit. May lumabas ng pahayag na umanay kumpirmado ang warrant of arrest laban kay Senador Rodante Marcoleta. Pero mind conditioning lang 'yon. At sinabi pa ni Marcoleta na kahit anong oras, pwede na siyang aarestuhin. Ngunit paano ito mangyari? Paano mailabas yung warrant of arrest na sinabi niya at aarestuhin siya na ngayong linggo pa lamang naisampa ang mga kaso laban kay Senador Marcoleta? Ngayon, panibagong naratibo ang kumakalat na isusunod na daw si Eduardo Manalo o ang Sangguniang upang patahimikin ang iglesia. Bakit? Daman naman ninyo na may paglabag kayo. Kaya inunahan na ninyo ng ganitong mind conditioning? Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell. Talibong muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At meron tayong katanungan diyan, no? Ang katanungan natin ay maniniwala ba kayo na binaluktot ng gobyerno ang batas ayon sa INC? So, nasa boses ng masa natin yan at pwede kayong magtanong, answer kaugnay diyan. Welcome sa lahat nating mga suking taga-subaybay at inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag ding kalimutang mag-subscribe. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. At kung saan man kayo nakabase ngayon, inaanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na i-comment kung saan kayo nakabase ngayon, lalo na sa iba't ibang bahagi sa ating bansa na nagsubaybay. Shout out sa mga obispo na nagsubaybay sa atin din pala. At lalo na kay Bishop Ming. Sa mga kapatid natin sa iba't ibang bansa, mga OFWs, inanyayahan din natin na i-comment ninyo kung saan kayo nakabase ngayon. Sa pagkakataong ito, itong mind conditioning ni Tinig ng Karunungan, magsagawa tayo ng reaction video.
sa rally ng INC, isusunod na daw si Eduardo o ang mga leader ng INC. Pero sinabi niya, chismis lang. Ba't naging parang totoo para sa kanyang komentaryo yung chismis lang? Sige, isa-isahin natin ito. liderato ng Iglesia ni Cristo gagawan din ng imbentong kaso para tuluyang patahimikin ang nasabing relihiyon sa ginagawa nitong pagkilos at pananawagan sa ating pamahalaan. Yan. Kay Marcolita, para sa kanila, imbento lang ding kaso. Kaya na pakinggan ninyo ang pahayag ni Tinig ng Karunungan na isang kaanib ng INC na ang liderato ng Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo gagawan daw umano ng imbentong kaso. So kung imbentong kaso lang ang lahat, lalo na yung sabi nila kay Rodante Marcoleta na kapatid nila sa pananampalataya, bakit naging batayan sa reklamo laban kay Senador Rodante Marcoleta yung sarili niyang pahayag mismo? Hindi gawa-gawa ang ebidensya. Siya mismo ang nagbigay. Ang ibig ba sabihin na inuunahan lamang ng naratibo na susunod na ang liderato ng INC? Tila matawag itong mind conditioning kaysa isang ebidensyang nakabatay talaga sa mga katotohanan. Kaya ang tanong, kung nagsagawa kayo ng mind conditioning tulad ni Marcoleta, dama ba ninyo na may paglabag talaga kaya inunahan na ni Tinig ng Karunungan sa ganitong propaganda? Okay, patuloy natin. Napakatindi po ng balitang ito na hanggang ngayon ay nagiging usap-usapan sa social media, mga kababayan, na ipinapakalat pa ng mga tao na ang nais ay takutin, bigyang pangamba, galitin, inisin ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, maging ang mga kababayan natin na lumalahok ngayon sa pagtitipon at kilusan dyan po ngayon sa Liwasang Bonifacio. Ipinapakalat po ng mga taong ito, katukatulong ang mga trolls, ang mga Okay, isa-isahin natin, no? Bakit daw umano sasampahan ng kaso para patahimikin ang INC? Pero pansinin ninyo, hindi yung panawagan sa transparency at accountability ang problema sa rally ng INC. Hindi problema yung accountability. Hindi problema yung transparency. Ang problema, yung ipagtanggol ang isang personalidad na kaanib nila na may kinaharap na kaso habang humihingi sila ng accountability at transparency. Bakit hindi yon inilagay sa salin, inilagay sa susi? Yon ang dahilan, doon nagsimula, dahil napilitan na isa publiko ni Senador Rodante Marcoleta ang pagtanggap niya ng 75 milyon na halaga. So, balikan natin, accountability. Kung naniniwala sila sa hostisya, ang laban, klaro, diyan sa korte, hindi sa lansangan. Lalo na kung ang rally ay nauwi sa isyu ng kawalan ng permit sa unang araw. May nasaktang pulis at may ulat pa na pulis na nanakawan ng cellphone at may nakamotor na nag-viral na binantaan at ito pa gustong i-trace dahil pulis daw ang gumawa na wag ka nang magsalita kung gusto mong yun, may banta, no? Kaya ang tanong, ito ba'y rally ng kapayapaan? Totoo. Maraming naperwisyo sa rally, na surprise rally ng Iglesia ni Cristong kay Felix Manalo. At yung sabi ni Tinig ng Karunungan na nakabatay daw umano sa usap-usapan na may kasong isampa sa leader ng ANC. media, mga kababayan, na ipinapakalat pa
ng mga tao na ang nais ay takutin, bigyang pangamba, galitin, inisin ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, maging ang mga kababayan natin na lumalahok ngayon sa pagtitipon at kilusan, dyan po ngayon sa Liwasang Bonifacio. Ipinapakalat po ng mga taong ito, katukatulong ang mga trolls, ang mga bayaran, na ang liderato daw po ng Iglesia ni Cristo ay kakasuhan ng economic sabotage. Okay. Mag-react muna tayo, no? Na batay mismo sa pahayag nitong si Tinig ng Karunungan na isang kaanib ng INC na dami daw ang nag-uusap, nag-post diyan sa social media na sasampahan ng kaso. Pero kung ang batayan ay yung post lang sa social media, no? Hindi naman otomatikong katibayan yun o totoo na impormasyon. Maraming ang mga balita na nag-viral diyan sa social media pero kalaunan, fake news pala. So, ang katotohanan, nakabatay ito sa ebidensya at mapagkatiwalaang impormasyon, hindi sa dami ng shares, likes, and view. No? Di ba? Siya mismo nag-react na ni DILG Secretary Remulla dahil sabi niya nakabatay lang umano ito sa social media pero ba't yung post lang sa social media parang ginawang totoo na? Tuloy natin. Mula sa pamamahala hanggang yun. sa mga Economic sabotage daw mula sa pamahala. So kapag at ito ikinakalat daw ng kanilang ikinakalat daw ng mga trolls at mga bayaran. So kapag salungat sa kanilang paniniwala, ang tawag nila ay troll o bayaran ang tawag nila. Pero bakit hindi rin maaring itanong diyan sa kanila, di ba? So tungkol naman sa sinasabing kasong economic sabotage laban sa INC, lalo na sa tagapangasiwa at sa Sangguniang, alam natin na hindi sa social media ang magkumpirma ng mga kaso. Ang mga otoridad at hukuman ang may kapangyarihan na magpasya batay sa ebidensya kung talaga ba na merong kasong isasampa, hindi sa social media. Maalala ninyo, noong panahon ni dating DOJ Secretary Laila de Lima, nagsagawa din ang INC ng ilang araw na rally. Kaugnay sa mga kasong inuugnay yon sa pagkawala ng ilang mga ministro, kabilang na sa usapin si Luel Manorca. Ngayon, sinasabi nilang hindi nila papayagang makasuhan si Rodante Marcoleta ng Flander. Ngunit, nahain na ang kaso at ang legal na proseso ay nagpatuloy. So kung sakaling magkaroon ng warrant of arrest, alam nyo ba, standard sa warrant of arrest, pag meron ng warrant of arrest, bahagi yung booking process, yung pagkuha ng mugshot, at ayon sa umiiral na patakaran, bawal daw sa mugshot yung nakasuot na wig. Alaka, matatanggal na ba ang kapal na buhok ni Senador Marcoleta? At ituloy natin si Tinig ng Karunungan. nito ay gagawan daw po ng kaso. Ano ang pinaka-kabalintunaan sa usaping ito? Mga kababayan, huwag ho kayong paloloko sa impormasyon na yan. Ang nais po nila, kaya nila pinapakalat yan ay kayo'y takutin, bigyang pangamba, o di kaya naman ay galitin, inisin, dahil alam nila kung papaano natin handang ialay ang ating mga buhay, alang-alang sa pagtatanggol sa pamamahala, maging sa mga katuwang nila at sa kabuuan ng iglesia. Okay. So kung talagang handang ialay yung buhay para sa tagapamahala, palagay natin,
Paano kung magkatotoo ang sinasabi ninyong isasampa yung kasong economic sabotage na nakabatay lang pala sa kumakalat sa social media kung saan nag-react si Tinig ng Karunungan? Paano kung magkatotoo? Gagayahin ba ninyo ang ginawa ng ilang mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy? O hahayaan ninyong manaig ang tamang proseso diyan sa hukuman sa korte? Kung naniniwala kayong walang kasalanan, doon ito ipaglaban sa legal na paraan. Hindi sa pamamagitan ng pananakot o paglikha ng kaguluhan na handang ialay ang buhay. So, tuloy natin. Yun din ang ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy, kung maalala ninyo. Hindi ako magpapapahuling buhay. Huwag ho kayong padadala sa mga ganyang chismis. Magbibigay po kami ng kaalaman tungkol sa inyo kaugnay dyan sa economic sabotage. Sa ibig sabihin, chismis lang pala. So kung chismis, yung pahayag na economic sabotage, bakit kailangan pang ikondisyon ang mga miyembro sa pagsabing handang ialay ang kanilang buhay para sa tagapamahala ng INC? Kung tunay na chismis lamang, sapat na bang sabihing ialay ang buhay? Dapat hintayin ang legal na proseso kung totoo ba talaga. Huwag ipakalat kung hindi kumpirmado yung impormasyon. Okay, tuloy natin. Hindi po porke ang ating leader sa Iglesia ni Cristo ay nanawagan ng pagkilos, ay pwede na silang makasuhan ng economic sabotage. Dahil inaakala po ng mga malisyosong tao na ang economic sabotage, yun yung paggawa mo ng isang aktibidad na maaaring magkaroon ng epekto sa ekonomiya ng ating bansa. Okay, so hindi dahil nanawagan ng kilos protesta ang INC ay automatiko na daw na kasuhan itong economic sabotage. So kung may kaso man, ang magpasya niyan ay ang Department of Justice at ang hukuman batay sa ebidensya at sa mga elemento sa naturang kaso sa batas. Hindi ito nakabatay sa vlogger lang at sa social media. Di ba? Okay, tuloy natin. Iniisip siguro nila na milyon-milyon nakaanib sa Iglesia ni Cristo ang handang lumahok sa sinasabing kilusan, at kapag yun ay nangyari, mababarahan ang mga daanan. Well, nababarahan na nga ang daanan kahit pa hindi milyon ang dumalo. Bakit kaya hindi milyon? Nabigo ba ang INC na makakuha ng milyon na dadalo? Meron na bang mga kaanib? Baka nagtaka, ano ba talaga ang ipinaglaban ng INC? Okay, balikan natin yung economic sabotage na binanggit ni Tinig ng Karunungan. Totoo na ang economic sabotage ay tumutukoy talaga sa mga gawaing may malaking epekto sa ekonomiya sa ating bansa. Ngunit kung tuloy-tuloy ang rally na nagdulot ng malawakang perwisyo, tulad sa pananakit ng mga pulis, merong pananakot, merong pulis na nanakawan ng cellphone, at iba pang mga insidente at makaapekto sa ekonomiya. Ang magpasya kung may batayan ba para sa economic sabotage, walang iba kundi ang Department of Justice at ang mga hukuman. Hindi sa kumakalat sa social media. Yung sinabing, hindi ba totoo na nagdudulot ng presyo kahit hindi milyon-milyon? Dahil sinabi niya, balikan natin yung sabi niya. Na inaakala po ng mga malisyosong tao na ang economic sabotage, yun yung paggawa mo ng isang aktibidad na maaaring magkaroon ng epekto sa ekonomiya ng ating bansa. Iniisip siguro nila na milyon-milyon nakaanib sa Iglesia ni Cristo ang handang lumahok sa sinasabing kilusan, at kapag yun ay nangyari,
mababarahan ang mga daanan. Ito nga lang libo-libo na mga kaanib. Talagang nai-stress na sila. Oh, so libo-libo lang daw, nai-stress na. Natural, dahil nagdudulot talaga ng perwisyo yung unang araw na ginawa niyong surprise rally at walang permit doon sa EDSA. May bus na hinarang doon sa EDSA. At may mga estudyante na naka-schedule sa exam ang nagkaproblema. At meron pa ngang puntis na napaulat sa naging trahedya. So, naapektuhan yung daloy ng trapiko. Ngayon man, kahit naapektuhan, kahit nagrally na walang permit, napansin nyo, binigyan pa rin sila ng pagkakataong ipagpatuloy. Kung ordinaryo lang yon o ibang grupo ang nagsagawa ng rally na walang permit, matagal na silang dinisperse. Pero ang INC, binigyan ng espesyal na pagkakataong ituloy na matapos ang kanilang rally, kinabukasan, nakakuha na ng permit. Alam naman ng lahat na ang pagkuha ng permit ay hindi ito karaniwang agad-agad. Dahil dumaan ito sa mga kailangang proseso at mayroon pang mga pagpupulong. So, kung tunay na lumawak ang suporta, bakit na hindi dumami ang dumalo sa ikalawang araw kung saan nakakuha na sila ng permit? Kaya ang tanong dito, posible bang may mga nakaunawa na ang ilang mga miyembro kung ano ba talaga ang ipinaglalaban ng iglesia? Ito ba'y kaugnay lang kay Senador Rodante Marcolita? Samantalang ang mga ebidensya na ginagamit sa kasong isinampa laban kay Senador Marcolita ay kabilang na yung mga nanggaling na pahayag sa kanya at mga dokumento na siya mismo ang naglabas. So, tuloy natin si Tinig ng Karunungan. Talagang sinasabi nilang nakakapirwisyo na. Papaano pa kapag pinahintulutan na ang iba pang mga kaanib sa mga karatig lugar, sa mga karatig lokal at distrito ng Iglesia ni Cristo ang patunguhin dito ngayon sa Maynila? Oh, yun. Paano na umano kung ang iba pang mga lugar pinahintulutan na? So, pwede nang dadalo milyon-milyon. So, kung sinabi niyo yung pinapayagan lang yung ilan na kaanib, wala ba kayong plano na ipaabot talaga ng milyon ang dumalo sa rally ninyo, lalo na sa surprise rally? At hindi umabot ng milyon. Nakapagtataka ito. Baka di na ninyo nakuha yung suporta talaga ng ilang mga, ng karamihang mga kaanib ninyo. Pero kung talagang planado naman talaga. Dahil yung bus, nilagyan pa ng educational tour. Oh. So, ba't educational tour na ang sakay ay mga ralista? So, kung planado at ganun kalaki ang suporta, bakit hindi nangyari na nakaabot ng milyon? May mga ulat na kumakalat na ang nakatatak sa bus, educational tour. Na lalo lamang nagdulot ito ng mga tanong. Posible ring hindi lahat nakaanib ang kumbinsidong sumama sa INC. Isa pang tanong, kung ang tagapangamahala ay itinuturing na busis ng Diyos sa Iglesia ni Cristo, bakit ilang mga kandidatong inendorso ng INC
ang kinalaunan ay nasangkot sa mga kaso, lalo na sa korupsyon. Ang ilan ay nakakulong na o nagkaroon ng matinding bangayan sa isa't isa. Napansin nyo ba? Gaya ng tambalang BBM at Sara. Hindi ba nararapat ding suriin ang batayan ng mga ganitong pag-endorso ng Iglesia ni Cristo? Kaya ang tanong, anong ori ng Diyos ang bumubulong sa kanilang tagapangasiwa sa pagpili ng kandidato na eto, nakaharap ng iba't ibang kaso ang mga na-endorso? At hindi lang yan. Meron pa tong na si Mayor Goo, di ba? Inendorso din. At nasampahan ng kaso, kaugnay sa Pugo. Oh. So, at di lang yan. Tahimik ang ANC sa Pugo issue na nagdulot ng iba't ibang mga krimen. Bakit ka? Bakit ba? Tahimik kayo. Okay, tuloy natin. Para makilahok din. Yang libo-libo na yan, sa isang iglap magiging milyon-milyon yan. Kagaya ng nangyari sa dalawang malaking rally nung nakaraang taon, January at November 2025. Hindi imposible. Oh, so bakit hindi imposible na makabuo kayo ng milyon-milyon na taga-suporta na dadalo sa rally? Lalo na sa araw na nakakuha kayo, ikalawang araw nakakuha kayo ng permit, but kumunti yung dumalo. Bakit? Ano daw? Tuloy natin. Na mangyari ulit yan. Nga lang, ang pinagkaiba ngayon, mga kababayan, ginigipit po nila tayo. Hindi tayo binibigyan ng permit. Kahapon, sa Ako, ginigipit daw umano sila. Noon daw ay umaabot sila ng milyon yung dumalo sa rally nila, pero ngayon, ang dahilan ay ginipit na daw sila. Kung totoong ginipit sila, bakit nagsagawa pa sila ng surprise rally sa unang araw kahit walang permit? At kinabukasan, binigyan sila ng permit. Bakit hindi umaabot ng milyon noong binigyan na sila ng permit? Baka ang salitang ginipit ay palusot lamang dahil hindi nila mapatipon ang inaasahang milyon na kaanib. So, posible ring may mga miyembro na nagtanong na, ano ba talaga ang ipinaglaban ng INC? Oh, so nirevoke na daw. sa People Power Monument ay binigyan tayo ng permit. Pero kinalaunan, Sa pangalawang araw yon. ni-revoke din nila. Oh, kinalaunan, nirevoke din ang permit nila. Kaya tayo ay nagpasya na lumipat na sa liwasang Bonifacio na isang Freedom Park at hindi na kinakailangan pa ng permit para magsagawa ng mga pagkilos. Oh, yan. Ang pahayag ni Tinig ng Karunungan sa ikalawang araw ay binigyan sila ng permit. Ngunit, mas kumunti yung dumalo. So, kung permit lang ang naging problema, bakit hindi naging milyon yung nakilahok ng meron ng permit? Paano rin ninyo ipaliwanag yung pulis na sinaktan, yung cellphone ng pulis na ninakaw, yung nakamotor na pinagbantaan? Di ba ba? Kung peace rally ang layunin, bakit may ganitong insidente? So, kung tunay na tutol ang INC sa imahe ng Mahal na Birhen Maria, bakit sa EDSA kayo nagsagawa ng rally kung saan naroon ang tanyag na imahen ng Birhen Maria sa simbahang Katoliko? Di ba? Oo, lumipat kayo ng venue. Pero kahit hindi pa rin, kahit lumipat kayo ng venue, di ba, hindi pa rin umabot ng milyon. So,
Posible kayang may mga kaanib na nagsimulang nagtanong kung ano ba talaga yung ipinaglalaban ng Iglesia ni Kristo? Kaya hindi dumalo? Oo. Tuloy natin. Ngayon mga kababayan, ang ipinupunto natin dito, hindi totoo na porke tayo ay nagsasagawa ng malaking rally, ay pwede na yung maging grounds para kasuhan ng sino man sa atin, lalo ng ating leader ng economic sabotage. Dahil batay po sa batas na pilit binabaluktot ng administrasyong ito. Kung batas lang ang pag-uusapan, Sandali muna. Magbigay tayo ng reaction dito. Sabi niya na hindi totoo pala nakakasuhan ng economic sabotage. Sandali. Napakinggan ninyo yan. Hindi totoo nakakasuhan ng economic sabotage. Bakit sinabi ni Tinig ng Karunungan na isusunod na yung leader ng INC at ang ilang mga leader dito para patahimikin ang iglesia kung hindi pala totoo yun? Bakit ninyo mismo pinalakas ang ganitong pahayag? Ano ba talaga ang gustong ipalitaw nila? Mind conditioning? So, sabi niya, pinaluktot daw ang batas. Kaya may katanungan tayo dyan sa tinig ng katanungan natin, Boses ng Masa. Maniniwala ba kayo na binaluktot ng gobyerno ang batas ayon sa INC? 80% no, 20% yes. Yan ang makita natin. Tuloy natin. na porke tayo ay nagsasagawa ng malaking rally, ay pwede na yung maging grounds para kasuhan ng sino man sa atin, lalo ng ating leader ng economic sabotage. Yan. So kung sinabi ninyong hindi totoong pwedeng kasuhan, bakit parang naging tunay na kaya isusunod na? Yun ang kanyang entro. Batay po sa batas na pilit binabaluktot ng administrasyong ito. Yan. Binaluktot talaga ang batas sa administrasyong ito. Kung sinabi ninyong binaluktot ng administrasyon ang batas dahil ba nakasuhan si Senador Rodante Marcolita, paano ninyo ipaliwanag yung unang araw mismo ng inyong rally na wala kayong permit at hinarangan yung daan sa EDSA? Sino ba talaga ang lumabag sa umiiral na batas? So, at hindi lang yan. Sa rally nila, narinig ninyo, napakinggan ninyo yung sigaw mismo ni Mr. Arnel Tumana na ministro ng ANC na hindi kami papayag. Nasampahan ng kaso si Marcoleta. Papayag ba kayo? Hindi! 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 Anong punto diyan? Hindi ba yon pagpresyur sa pamaraan? Hindi ba ito, kung pagpresyur sa pamahalaan, hindi ba ito may ituring na pagbaluktot sa batas? Harapin sa korte ang legal na issue at hindi harapin diyan sa lansangan. Pagpatuloy natin ito sa susunod mga kapatid dahil medyo mahaba ito. Pero pasok muna tayo sa punto por punto. Lalagyan ng wine o ng vino. So, pinapakita dito yung old at saka yung new. So, meaning to say, kung titingnan po natin mga kapatid, if we reflect to the life of the man of God from the Old Testament to the New Testament, it is very connected. We all know that the Bible doesn't speak us about New Testament only, but also firstly of the Old Testament. But not only of the Old Testament, but of course also of the New Testament. Meaning mga kapatid, we do not need to live according to a single testament, but of the whole Bible itself, the Old and the New Testament.
the teaching of the true and real Christians. So, hindi po dapat na tayo po ay mapako sa Old Testament. For some of our friends, napako po sa beliefs ng Old Testament. They do not eat pork or the red. Ito ay hindi malinis na pagkain. Well, in fact, mga kapatid, Christ in the New Testament clearly state that ito po ay dapat natanggapin. No? And if we magagapos o may iwan po sa isang testamento lamang, hindi po ito balance. Hindi po ito practice ng isang Kristiyano. Katulad ng makikita po natin later part sa discussion ni Brother Angel, and I believe that is also connected. For we have our brethren that being or has been given the disciplinary actions of the church through the Pope. Ikalawang beses na po ito, no? That they are excommunicated. Kasi, ito po mga kapatid, as I have mentioned, we do not need to live according to the single testament, but in the Old and New Testament, meaning united, connected in Christ. Always longing Christ, hindi po na tayo ay lumalayo kay Kristo, kundi hahanapin natin kahit anuman ang mangyari dito. Sa Diyos po ang lahat ng papuri, kadakilaan, magpakailanman. Back to you, Brother Jando, and God bless po sa pagtatalakay, Brother Angel Santos. Okay, Brother Angel, good evening. Ikaw naman sa topic mo ngayong gabi. Amen. Praise the Lord. No? Muli, maraming salamat po unang-una sa Diyos. At sa iyo, Brother Romel, no? Sa napakagandang gospel reflection natin. Yes, actually, parang talagang connected siya talaga. No? Yung bang namumuhay sa lumang tipan. No? But sabi ni Jesus, ito na, nandito na ako, new covenant na, no? New Testament na. I'm here. Okay? So, wag na tayong mamuhay dun sa kasi nag-i-evolve, there is a progress and there's an evolve of the church, no? Ang church kasi nag-oversee yun. So ganyan na ganyan naman ang itatopic po natin, very controversial. Kumusta na po yung natin pagdating sa SSPX, no? So, bago mamatay ang issue niyan, so gusto nating bigyan ng diin ngayon kung ano nga ba talagang nang mangyari ngayon sa mga SSPX, no? Which is Catholic talaga sila, traditionalist, no? Talagang they are validly ordained, no? Talagang sila, Katoliko po. So anong nangyari, excommunicated na sila ngayon. So paano 'yan? Ano may tatawag natin sa kanila? Napakagandang pagnilayan, no? Ano may tatawag mo ngayon? Sila na ba ay protestante na? Kasi na-excommunicated na eh. No, so magandang pagnilayan 'yan. Are they Protestant now? Ano ba yung tatawag natin? So i-stay put lang po, sana pakinggan natin, no? May tayo dito, expert na magsasalita diyan na sinabi nga niya, pwede na ba sabihin na dahil excommunicated na sila, actually lahat sila, no, including priest, hindi lang bishop. So kung excommunicated sila, pasatawag na ba nating protestante na sila ngayon? Diba? Napakagandang tanong po yun. So, umpisan po natin, no? Ayan na po yung video na pa-play ni Brother Jando. So, pakinggan po natin na mabuti. Ang mga SSPX na excommunicated na, mga bishop, mga at mamaya titignan natin, dadagdagan natin, paano ba yung misa nila ngayon? Paano yung mga nagsisimba sa kanila? Yan, di ba? Paano yung mga valid pa rin ba yun? Pwede pa sila magmisa o ano na ba pwedeng mangyari sa kanila? So dito tatalakayin na po natin at very controversial po. SSPX excommunicated, are they Protestant now? Rojando, ayan po. Okay, ito na yung video. Wait lang. Ayusin ko muna dito muna sa natin sa ating VLC player. Okay. Tapos camera 2.
Yeah. Mm-mm. Wait lang muna saglit lang, Brother Angel, ha? Lagay ko muna yung ano dito. Okay. So, eto. Happened much as expected. Yesterday, the only two bishops of the Society of St. Pius X consecrated 4 priests as bishops. The Vatican has announced today that all 6 men in this act received a latae sententiae excommunication, meaning that it happened automatically. Why? Because the current canon law of the Catholic Church says that you must have papal approval to consecrate a bishop, and the SSPX did the consecrations without. The Vatican also said that all sacred ministers belonging to the society were in schism and must be considered schismatics, and thus are also excommunicated. It also warned that lay faithful who formally adhere to the society are also to be considered schismatics. For the 2 consecrating bishops, this isn't the first time. They were themselves excommunicated back in 1988, on the day that they themselves were consecrated, also without a papal mandate. However, in 2009, Pope Benedict XVI remitted the excommunications, and now they are excommunicated again. So they're Pause, just totally Bro Protestant. Jando. Yan, so malinaw po yun, no? So, because that was what, 1988? Excommunicated na sila. And then later on, no, is that Pope Benedict, Pope Benedict, binalik na, no, para mag-full communion. But at the same time ngayon, ayan na naman, 2026, sila naman po ay excommunicated kasi nga medyo matigas ang ulo. No? So, nangyayari, bishop to bishop. Kumbaga, bishop, nag-ordain siya ng kapwa niya bishop. Intindi natin po mabuti. Bakit hindi pwede yun? Kasi bishop ka, ba't ka nag-ordain ng bishop? Dapat mag-ordain sa'yo yung mas mataas. So, doon nagiging problema ngayon. Kaya nagkakaganyan na naman. Ginawa na naman nila uli yun. So, yun po yung medyo, na-summarize natin konti kung ano yung nangyayari. Kasi bishop ka, ba't ka mag-ordain ng bishop din? Ganun. So, kailangan may mas mataas doon na mag-ordain sa'yo. So, tuloy po, Bro Jando. Right? My last video on the SSPX that explained the whole story was just swamped with comments like these. The funny thing is, if they schism, they'll become just another Protestant church. The SSPX is so Catholic that they became Protestants. They don't want to break away, that would make them Protestant. But the answer is no. It would be a category error to call the SSPX Protestant. Pause po, Bro Jando. Yan, malinaw po. Ang dami ngayon nagko-comment. Ano na naman ngayon sila? So, can we call them Protestant? Kasi nga sila ay nagpo-protesta sa Santo Papa. So, pwede na ba yan? Ayan. So, sasabihin niya, na-explain niya, pwede ba sila gawing protestante? O kung hindi, bakit? Ngayon malalaman natin, hindi sila, kung consider ba silang protestant, kagaya ng mga born again, ng mga kung ano-ano, na against sila sa sa whole teachings of the church, or pwede pa rin sabihin katoliko pa rin sila. Ayan, papaliwanagan natin ngayon. Play po. Protestant. Here's what the Cambridge Dictionary defines Protestant as: a member of the parts of the Christian Church that separated from the Roman Catholic Church during the 16th century. So in other words, Lutherans, Reformed, and Anglicans, and by extension the groups that have developed from them, but the SSPX has never been part of these. The Merriam-Webster Dictionary's first definition refers to the original people who are called Protestants, but the second definition is more theological, saying, a member of any of several church denominations denying the universal authority of the Pope and affirming the Reformation principles of justification by faith alone, the priesthood of all believers, and the primacy of the Bible as the only source of revealed truth. By this definition, also the SSPX. Pause, bro, yun, napakalinaw, no? Ibig sabihin ng protestante, no? Yung mga protestante, ang isa sa mga pinaka-ano kasi nila is, of course, faith alone, no? Mga Bible alone. Yun ang pagkakaiba nun. Pati yung mga Lutherans, Anglicans, yung parang Katoliko, no? They're not. So, sila rin ay mga protestante. So, ang SSPX daw, hindi ganun. Hindi sila Anglican, Lutheran, o lalong hindi sila mga protestante na puro faith alone lang, puro Bible alone lang, grace alone lang. So, yung pagkakaiba, no? Malaking pagkakaiba. So, tuloy po, Bro Jando. Is not Protestant because the SSPX doctrinally disagrees with Protestant positions on all of these points. Let's make a chart to see this point more clearly.
On salvation by faith alone, or sola fide, the SSPX and the Catholic Church say no, but Protestants say yes. This is the same with sola scriptura. And then there's the doctrines that the Catholic Church holds to, but Protestants do not. Things like veneration of icons, Mary's Immaculate Conception, Mary's bodily assumption into heaven, the canonicity of books like Tobit, Judith, and so on. There's probably a few thought processes that could lead to someone calling the SSPX Protestant. One reason is that it's a good insult. The SSPX is among the strongest anti-Protestants. The SSPX says, bro. our dear society... Oh, yun. So malinaw po, no? Hindi sila pwedeng gawing protestante dahil kanina pinaliwanag niya, mga protestante, hindi sila sa naniniwala sa ganito, sabi niya. Pero the Catholic and the SSPX, pareho. Napakarami nilang mga kapagkakapareho ng paniniwala. So sabi niya, this is an insult for them because they are an anti-Protestant. So hindi sila pwedeng maging protestante. At makikita mo yung difference nila. Sa Catholic talaga at SSPX, almost 99.9% pareho yung turo. So that's an insult sa kanila yon. Hindi sila daw pwedeng tawaging SSPX na yan, kahit excommunicated, hindi sila pwedeng tawaging Protestant. So another na pagpapaliwanag. Play po. remains marginalized because it refuses to follow the Rome with neo-modernist and neo-Protestant tendencies that appeared at Vatican Council II and after the council and all the reforms that followed. Of the New Order Mass that followed Vatican II, the SSPX says, Satan's masterstroke has managed to give to a liturgy closer to the Protestant service of worship than to the Catholic Mass the reputation of being Catholic. The SSPX also says, whatever the new ecumenism may say or mean, the plain fact remains that there is fundamental antithesis between Catholic and Protestant, and refers to these as two religions. They say that since Vatican II there has been a movement of Catholics toward Protestantism, and perhaps most clearly, the SSPX says, although Protestants may intend to follow our Lord and be faithful to his precepts, by remaining outside of the church and depriving themselves of the sacraments, they not only imperil their own souls, but deny themselves of the means of salvation that God provides. Pause, bro. The SSPX Yan. Yun ang sinabi niya dito, no? Sa SSPX talaga naniniwala sila. Ang mga protestante, the big difference, sabi niya gano'n, kasi lalong anti-protestante ang mga SSPX. Bakit? Kasi nga, yun nga, ang pinaliwanag niya dyan, no? Mas madaling maintindihan ang sabi niya, walang mga sakramento yun. No, dinideny nila yung sacrament of Jesus na instituted by Jesus Christ. So yung pagkakaiba nun, kaya hindi sila pwede daw tawaging protestante, bagamat excommunicated sila. Bakit po? Dahil doon sa paniniwala nga na talagang napakahalaga ng mga sakramento, ang mga protestante ay wala po nun. Tuloy po. Is more anti-Protestant than most Catholics are. To call the SSPX Protestant is a good insult, in the way that one might insult a Green Bay Packers fan by calling them a Detroit Lions fan. Another reason someone might call the SSPX Protestant is because they might be misusing definitions. See, there is another definition for Protestant, which is one who makes or enters a protest, and so by the broad definition, anyone who protests is a Protestant. So, for example, when Catholics protest against a blasphemous play, by that definition they are Protestants. Or when a group of Catholics protested against a so-called Black Mass, they were Protestant. But this is really an unusual use of the term which has nothing to do with religion, and to introduce it, to call the SSPX Protestant, can hardly be anything other than intentionally misusing different definitions to imply something untrue, using a logical fallacy called equivocation. But let's not assume that those calling the SSPX Protestant are necessarily malicious or trolling. There is, unfortunately, a pop culture level understanding of Christianity which sees things as a binary. Either you're Catholic or you're Protestant. So if one with this binary understanding takes the view that the SSPX is no longer Catholic, then they must be Protestant. But of course, things aren't this simple. The clear problem with this is the existence of several Christian groups which are, in fact, neither part of the Catholic Church, nor are they Protestant. Among these are the Eastern Orthodox and Oriental Orthodox, like the Coptic Church. In fact, if we bring back up the chart of Catholic and Protestant differences I mentioned and add in a column for Eastern Orthodox, you can see that on these issues the SSPX not only agrees with the Catholic Church against the Protestant position, but the SSPX also agrees with the Orthodox on these too. So if we're going to categorize the SSPX as something other than Catholic, it seems that by these criteria, they would fall into the Orthodox box more easily than the Protestant one.
But if we look at another set of issues, we'll see that the SSPX doesn't really look orthodox either. For example, on the infallibility of the Pope, a doctrine that says the Pope speaks infallibly in a limited and precise set of circumstances, the SSPX aligns with the Catholic Church against the view of the Orthodox and Protestants. So too is the alignment on the topics of purgatory, indulgences, and the view that artificial contraception is always immoral, though we must note that the Orthodox are Pause, generally bro. still much more. Ayan. Napakalinaw no pati sa Orthodox na hindi sila pwedeng maging parang Orthodox din. No, iba na sila no na itong mga Orthodox na completely different na. So yung paniniwala ng mga Orthodox ayan, napaka ano yan, infallibility of the Pope. Ayaw maniwala ng mga Orthodox diyan, pero ang SSPX naniniwala sa purgatorio. Hindi naniniwala na Orthodox diyan. So that's the big difference. Ang SSPX naniniwala pa rin, mga indulgences, naniniwala ang SSPX pa rin yan, kagaya sa Catholic, pero yung mga Orthodox hindi na. Artificial contraception, tignan mo, no? Pati pala yung mga birth control pala, ang mga Orthodox, okay lang pala sa kanila yon. See? That's the big difference. Pati mga Protestante, yun na yung sinasabi ko, kung wala ka sa tunay na iglesia, napakadelikado. Yung mga turo nila, pansinin nyo, kontra-kontra sa totoong iglesia. Pero mo contraception, no? No, laging ano sila, okay lang sa kanila. Pati Orthodox, nagbimisa yan. But what's the difference? Ang SSPX, hindi sila pwede maging Orthodox or Protestant dahil nga dun sa paniniwala ay parehong-pareho sa Catholic. So hindi talaga pwede silang i-ano sa mga ibang Orthodox, sa mga ibang dating reto na umalis talaga. Actually sila excommunicated na talagang umalis na, no, sa pagiging Katoliko because of their belief. So yung SSPX, yung belief pa rin, pansinin niyo po, the same as Catholic pa rin. So yung Orthodox Protestant style na. So, yun ang pagkakaiba noon. Protestante na, pero yun ang sinasabi natin, no? Pagdating sa mga sa mag-asawa, no, yung mga birth control okay lang. Nakakatakot 'yun. Diba? Okay lang na mag-birth control. Samantalang ang totoong turo na iglesia, bawal na bawal ang birth control. So, ang Orthodox ganun din, pero SSPX hindi na. So, tuloy po, bro Jando. Restrictive on this than Protestants, and some Orthodox hold basically the same position as the Catholics. In fact, the SSPX has some pretty harsh words for the Eastern Orthodox, calling them Eastern schismatics, saying they deny several essential dogmas and that they are in reality heterodox. So once again, if the SSPX isn't Catholic, on these areas it looks most like Catholics, agrees with Orthodox some of the time, and is least like Protestants. This is why some scholars have introduced a category of independent Catholic, containing things like sedevacantists like the CMRI, sedeprivationists like the IMBC, and Old Catholics like the Polish National Catholic Church. Of course, this really pleases no one in the current discussion, as the SSPX wouldn't view itself as independent, and the Catholic Church doesn't view anyone who is independent as Catholic. Of course, one could also just leave the SSPX as its own high-level category like I've done in this chart. But let's also paint a fuller picture. There's a few other ways things can break when trying to place the SSPX. On the issue of the universal jurisdiction of the Pope, the SSPX appears to align with the Catholics against the Protestant and Orthodox. However, in practice, the SSPX has challenged many things the Vatican has said on jurisdictional matters, and declared that due to a crisis of faith in the Church, they can do many things that the Vatican has told them that they cannot. The SSPX has their arguments, they appeal to canon law and such, but from the Vatican's view, the SSPX's actions aren't matching their words. On how many ecumenical councils there are, the So, napansin yung pagkakaiba ng mga SSPX ngayon naman sa Catholic Church, no? So, kumbaga sa kanila, naniniwala sila sa Santo Papa, pero pagdating dun sa paggawa nila, ay ayaw nilang sumunod. That's the difference now. So nakikita natin kaya sila na-excommunicate dahil dun sa mga paniniwala pa rin, mayroon pa rin sila, especially no, yung sa gawa nila, sabi diyan, ang Catholic Church kasi, no, ang Catholic Church ang inaano sa SSPX, yun nga hindi sila paniniwala nila, pero in reality pati sa mga batas ng canon law ayaw nila sumunod. Kaya nga imaginein mo sila mismo, imbis na mag-ordain ng bishop, dapat Santo Papa. So, they don't care ba?
Wala kaming pakialam kay Santo Papa. Kami mag-ordain na sarili namin bishop. Katoliko sila niyan, ha? Naniniwala sa tinatawag ng universal jurisdictions of the Pope. See, that's the difference ngayon itong SSPX. But in compare to the Orthodox and Protestant, malabo, malayo naman SSPX. So malapit na malapit pa rin sila sa Catholic. May mga yung turo nila. But the difference, at least malalaman natin ano bang stand ng SSPX. But the difference is yung not full communion with the church. Kaya delikado. Mamaya titignan natin anong pwedeng nating itawag. Sabi kanina, hindi sila pwedeng tawaging independent church or independent Catholic. Meron palang mga independent Catholic, no, yung nagtayo na sariling Catholic church. Independent, yan, iba yun. So ng SSPX daw, hindi sila pwedeng din ganon. Kasi naniniwala sila para dun sa universal jurisdictions ng Santo Papa. So makikita mo medyo mas malawak ang turo ng simbahan talaga at yung kahanay niya, SSPX, Orthodox, Eastern, no. So yan, at least medyo nagkakaroon tayo ng idea bagamat malalim siya, pero at least dahan-dahan naintindihan natin ang side ng Catholic Church against the SSPX ngayon. Tuloy po, Bro Jando. SPX affirms with the Catholic Church that there are 21. However, though they do say that Vatican II was an ecumenical council, they also say that it introduced modernist errors such as ecumenism, collegiality, and religious liberty. They also say that the spirit of Vatican II includes a liberal interpretation of the Church's immutable teachings and morals, which has led to the creation of a new liturgy and sacramental rites, a new code of canon law, and a new catechism, all of which are infected with modern errors. Yeah, so that isn't really yun ang sinabi, dun ang dami na nilang kinontra ngayon ng SSPX. Pero napakadami na yung mga ginagawang modernist daw, ganito ganon. So napakarami nga yung mga sacramental rites, iniba naman daw. Yun nga yung sinasabi natin, no, bakit imbis na Latin lang naglagay ng ibang ng mga lingwahe ayon sa mga bansa. Iniisip ko naman, ba't mo kukontrahin yun? Unang-una, paano maintindihan ng mga tao, di ba? Kung puro Latin, napakaganda nga, napakalawak nga ng simbahan. Kaya sabi ni Jesus, ano man ipahintulot niyo, papahintulot sa lupa. Hindi niya man sinabing, kung ano man na sinabi ng SSPX na yan, kung ano sinabi ng Society of St. Paul X, yun lang ang paniniwalaan. Wala naman sinabi si Jesus na ganun eh. Di ba? Ano man ipahintulot niyo? So yung mga successor, kaya nga nag-i-evolve kasi po yung simbahan. Progress yan. At siyempre at the same time, ang simbahan kasi gusto nila talagang ma-meet nila ang kailangan. Paano maintindihan ng mga tao? Sila ayaw niya, ay dapat Latin lang. Imaginein mo yun. Yun ngang mga Pilipino, ginawang Filipino yung Mass. Gagawin yung ginawa mo Filipino mas sa atin ang dami pang ayaw sumunod. Amen. Naintindihan na nila yun Pero ang daming pasaway na Katoliko pa rin. Imaginein mo yun, ba't sila kumukontra doon? Kaya nga, alam niyo po ba, kahit nga sa mga malls, di ba, magtataka ka, bakit may mga simbahan sa mall? Mall yan. Ang turo na simbahan dyan, kaya nilalagay yung simbahan dyan, ang ibig sabihin, nilalapit ang simbahan sa mga tao. Kung nasan yung mga tao at nag-a-adjust yung simbahan para mas madali nilang maka-receive ng mga sakramento. Nagpa-progress kasi yan nag-a-adjust ang simbahan. Masyado silang strict. Yun ngang binibigyan mo ng chance yung tao na mas mapalapit sa sakramento, ayaw pa rin Tapos yung mga mas naintindihan kung saan bansa, i-adjust ng simbahan. Kung sa China ka, Chinese ang ang language. Kung sa Pilipinas, Pilipino. Ba't ang dami pa rin hindi ayaw sumunod? What more kung lahat ng misa sa buong mundo Latin? Yun ang isa sa mga inaayawan nila. Ang dami nilang ayaw, pare canon law ayaw, napakarami nilang ayaw pala, So isa 'yon po, sa mga medyo problematic ang ng mga SSPX na Katoliko naman. Tuloy po, Bro Jando. The same position that the Vatican holds to. Of course, their position is still closer to the Vatican than the Protestant and Orthodox views, though. Neither of those accept that Vatican II is an ecumenical council at all, or the dozen ecumenical councils that preceded it, for that matter. Then there are these two issues.
Is the Novus Ordo Mass harmful to faith? And was the SSPX properly suppressed? Were its bishops properly excommunicated? Have its sacraments been often illicit Pause. and sometimes invalid? Pause, bro. Ayan, sinabi niya dyan, no, yung pangatlo. Is Novus Ordo Mass homily, ano daw, no, harmful? Ibig sabihin, medyo, ano siya, no, nakakaano daw sa mga tao, yung Novus Ordo. Yun yung sinasabi ko kanina. Bakit ba, sabi ng mga SSPX, oo, dapat Latin lang. See? Ang sabi ng mga ng Catholic Church ngayon, no, yung mga Santo Papa, which is approved by the cardinals din, hindi, kasi nga mas maintindihan ng tao. Hindi puro Latin lang. Kahit naman iniisip ko, kahit common sense lang naman, ba't hindi ka mag-a-agree doon? Diba? Kasi daw sinabi ng mga noon pa, mga Latin, parang hanggang kay Pope Pius X, Latin. Yun na nga, nag-i-evolve nga, nagpa-progress nga, para gusto nga, mas gustong mapalapit ang salita ng Diyos, mas maintindihan ang salita ng Diyos sa mga bansa. Kaya ginagawa nila, hindi lang Latin, kundi kung ano yung language nila, nag-a-adjust ang simbahan. Masama ba yun? Sabi ng mga SSPX, masama daw? Ano ba yan? Problematic, di ba? So, isa yan sa mga problema na inaano nila. Ang ganda ng paliwanag niya, no, ng ng Catholic na yan. So, tuloy po, Bro Jando. On these issues, the SSPX does disagree with the Vatican, but there are also many issues over time that there have been a diversity of views on within the Catholic Church, and so the SSPX believes that it will one day be vindicated in its views and shown to have been holding the properly Catholic position all along. Even in these areas where the SSPX differs from the Pope and other church authorities, these are not inherently issues that they are more Protestant on. Sure, some Protestants would say that the Novus Ordo Mass is harmful to faith, but they probably view the SSPX's Tridentine Mass as either the same or even worse. In other words, the SSPX views the Novus Ordo Mass as harmful because they think it minimizes Catholic theology, while Protestants who disagree with the Mass often do so because it emphasizes Catholic theology. Similarly, the issues of the SSPX's standing in the Catholic Church may be a curiosity to Orthodox and Protestants, but it's mostly viewed as not their issue. So, on the whole, looking at the major issues that define Protestantism, the SSPX doesn't fit. Some might say that since Protestantism has no authority that defines it, that anything can be called Protestant. But this doesn't follow. Even with no authority at the top, words still have definitions. There's no one place that has ultimate authority to define what a sports car is, but we can all still look at a 1995 Dodge Caravan and recognize that that's not it. And it's the same way with Protestantism. There are fuzzy edges, sure, but there's also some clear things that Protestant denominations have and clear things they don't have, and the SSPX just doesn't match up. Also, if we take the idea that anything Western Christian that is not Catholic is Protestant, it gives Protestantism a much longer pedigree before the Reformation. People talk about Lollards and Hussites as sometimes proto-Protestants because they existed before the Reformation. But were they just Protestants? And the Waldenses too, and for that matter, any dissenting Catholics for centuries before? What of the excommunications of the SSPX bishops, though? Well, does being excommunicated from the Catholic Church make you Protestant? Because then, once again, we do have Jan Hus and John Wycliffe, but also Origen of Alexandria, and people who are Catholic but did bad things according to the Church, like Sister Margaret McBride, a nun who is excommunicated for a time over allowing an abortion. It just doesn't follow that excommunication... Possible, narinig niyo yan, yung mga na-excommunicated na yan, no? So, mayroon parang babae, sa sister, may isang nun dyan na babae pala na sa Catholic Church, isang madre na sinabi niya gawing legal ang abortion. Yung mga ganun ba? So there's a lot of people pala na mga kilala sa simbahan na nag-ano ng against the Catholic Church. They are excommunicated but yun nga, hindi naman sinabing sila ay magiging protestante kagad. So ngayon mas maintindihan natin. Tuloy po. Equals Protestantism. One term that more Catholics may be using for the SSPX now, and which plenty have seen used even before the recent events, is schismatic. And though the SSPX will never agree that they are schismatic, neutral observers will recognize that the Catholic Church has the right to declare its own boundaries in this way, just as other churches do the same thing. So a reasonable argument can be made to call the SSPX schismatic. But Protestant? No, they're not Protestants.
Amen. Yan. So, yun po, no? Tapos na po, Bro Jando. Maraming salamat. At, yan, hindi, no? Pero, yun nga, anong itatawag natin sa mga SSPX na Katoliko talaga, original Katoliko? Ngayon, na all excommunicated na po sila. So, anong itatawag natin? So, yun nga, unang-una sinabi na yan na schismatic. Ang tawag natin sa kanila, Catholic schismatic. No, ganun ang pwede nating kasi yung Dicastery for the Doctrine of the Faith, yung DDF na sila na yung nagsabi kasi sa Code of Canon Law kasi, bakit schismatic? So the Code of Canon Law 751 po, no? Ang sabi doon ng schism kasi is defined as refusal of submission to the Supreme Pontiff. Ibig sabihin, ayaw mo magpasakop, no? Ayaw mo magpasakop sa pinakamataas, no, the Supreme Pontiff like the Pope, no, with the members na dapat yung mga lahat ng miyembro ay nakasakop doon. So, isa yon, no? Prominent canon lawyers, mga canon lawyers, theologians, yung sila na nag-decide na nag-breakdown nito ng praise, Catholic sila, but schismatic. So, hindi sila protestante ha. Hindi, baka may magtanong, pwede ba natin tawagin protestante? Hindi po. Catholic schismatic lang sila. Ngayon, ang tanong ngayon, ano ba yung no? Baka may magtanong, paano yung, di ba may SSPX sa atin? May nag-aano ang Pilipino dyan. So, anong mangyayari ngayon? Ayun, so be aware na, be careful na, be aware na. Kasi yung iba noon, pwede kang magsimba doon. Yung Sunday. Alam niyo po, ang turo ng simbahan na noon, since they are excommunicated, pag nagsimba ka sa SSPX ngayon, Sunday, nagkakasala ka dahil hindi na nila illegal na ang conduct nila ng mga misa. Bishop man yan, basta't SSPX yan, kahit Latin yan, mga pari sa Pilipinas, kapag ka, no, babala po sa atin lahat. Ang simbahan, kailangan magpasakop tayo, tinatawag natin church authority. So kapag sinabi ng simbahan, wag. So wag na kayo magsimba doon kapag may SSPX kayo kung sa mga lugar diyan. Latin naman yun at Katoliko, hindi na ngayon. Dahil illegal na yun. Valid yun sa kanila, pero illicit, illegal. Kasi hindi nga sila nagpasakop na, wala na silang connection ngayon sa Santo Papa. Excommunicated na eh. Amen, but they're still not Protestant because doon na sa paniniwala, marami pa rin pareho. Tapos lalo na yung mga pag magkukumpisal ka, naku, pag SSPX priest o bishop, no, magpakasal ka sa kanila, invalid po yun, delikado. So lahat ba, ang tanong, lahat ba ng mga pari ngayon, lahat ba ng mga bishop sa SSPX member, ang dami kaya niyan, 100,000 yata yan, 100,000 buong mundo na member ng SSPX. Ang turo po na simbahan ngayon, ni-research ko kanina, ang sabi nila, lahat, kahit mga pari pala, bishop lang na di ba? Na excommunicated, hindi po. Kasama na pala lahat ng mga pari ng SSPX. Excommunicated na rin. Ang tawag sa kanila is schismatic, ang kaso nila, and excommunicated. Paano yung mga ngayon tao nagpupunta ron? Ito na. Paano yung mga hanggang ngayon? Yan sin RJ sa inyo, di ba? SSPX yan. May mga ibang mga Katoliko na SSPX. Di ba dati nakapag-ano pa sa atin yan, nakipag-debate pa dito. Paano ba sila ngayon? Nagsisimba sila ron. So, ang mangyari dyan, paano pag nakapagsimba sila? Sabi ng simbahan dyan, kung curious ka lang magsimba, hindi kasalanan. Pero, pagka daw nagsisimba ka, katulad ni RJ Seno, nagsisimba sa SSPX yata yan, o kung ano man, pwede silang mag-excommunicated kahit laiko lang. Ganun kahigpit ang simbahan. Dahil nga dun sa problema nila na ayaw nila magpasakop sa tunay, no, na pinaka-leader, no? Supreme Pontiff ng Catholic Church. So ngayon may idea na po kayo, no? Talagang delikado na. Wag nang magsimba kayo doon. Ako, hindi daw kayo nagsimba, parang hindi kayo nagsimba. Kaya sabihin mo, Latin pa yan, ano pa yan. Pero kung SSPX bishop ang nagmimisa, SSPX ang pare, nagkumpisal ka, nagkasal ka, invalid po. Illegal. From now on.
Pero kasi sila, kaya hindi pwedeng sabihin hindi sila Katoliko dahil validly ordained ng mga yan dati. Ano daw yan, successor of Peter dati, kasama sila talaga sa simbahan. But because ayaw magpasakop sa ating Santo Papa, excommunicated na, pati yung mga gawa nila, lahat yon. Unless daw emergency, pwede sila. Pero ngayon, pag nagsimba ka dyan, dahil excommunicated, invalid na yon. Hindi mo pa rin na-fulfill ang holiday of obligation mo ng Sunday. At pag nagkumpisal ka, invalid pa rin yon. Nagpakasal ka, invalid pa rin yon. Yan po, no? Yan lang po at sana marami tayong natutunan ngayong gabi ito. Napakaganda ng topic natin. Sana ma-share niyo po ito. Maraming salamat unang-una sa Diyos, no? Sa kanyang lahat ng kalwalhati ng kapurihan magpakailanman. At maraming salamat. First time Bro Jando, no? Natulungan mo ko rito at napakaganda ng topic natin ngayon. Yun lang po. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. Okay, thank you. So, yun po ha. Hindi sila protestante. Pero ingat tayo sa kanilang mga katuruan. Kapag ang kalaban nila protestante, manood tayo. Pag ang kalaban nila katoliko, huwag tayong manood. Hindi manood kasi ano yan makaka-distract yan sa pananampalataya ng katoliko. Okay, ito tayo ngayon sa tanungan portion. Tanungan portion tayo ito kay Ann. Sabi ni Ann, good evening po. Bawal po ba according to church or Bible manood ng anime or magbasa ng mga manga, manhwa na related sa magic, necromancy, and reincarnation? Okay. So, nandiyan ba si Brother Romer? Brother Romer? Okay, Brother Wendell na nandito. Brother Romer wala. Brother Wendell, good evening, Brother Wendell sa Ozami City. Ano Brother Wendell? Brother Wendell. Okay. Wala. Okay, ito tayo ngayon sa tanong niya. Bawal ba according to Church or Bible manood ng anime na may kinalaman sa magic, necromancy, and reincarnation? Talagang bawal po. Dahil may possibility po ito na ito ay maghikayat sa inyo na magka-interest sa necromancy. 19 ano ba dyan daw? Gawa, basahin mo yung gawa 1912 yata yun. Gawa 1912? Oh. Oh, mayroong ano dyan may, hindi ko lang anong nakalimutan ko yung version na yung aklat ng mga mahiko pinapasunog. 1912 ba yun? 1918? 19, basahin mo nga, 1112 yata yun. Nakalimutan ko lang yung pinaka-specific na verse. Tingnan mo. Ano yun yung? Sa gawa 19. 1112 Gawa yata yun. Oh, or 1913. Basta nasa nagawa 19 yun. Tingnan natin dito. Sabi Gawa- ganito. May ilang Hudyo roon na naglilibot at nagpapalayas ng masasamang espiritu. Pinangahasan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa pagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga sinasapian ng mga ito. Sinabi nila, sa pangalan ni Hesus na ipinapangaral ni Pablo, inuutos ko sa iyo, lumayas kayo. Kabilang sa sige, patuloy mo nga, or 1919 yata yun. kabilang sa gumagawa nito ay ang pitong, ano yung bro, yung tungkol sa May pinapasunog si San Pablo ng mga mga aklat, aklat mahiko. Nasa gawa 19 yun, nakalimutan ko lang yung specific na verse. iba nandito, ito yung tumakbo sila na wala silang purol. Sa ano naman yan, 1916 yata yan eh. Yung binabasa ko yun, ito yung tumakbo sila na wala silang purol. O kaya nga, saan ba banda yung may pinapasunog si San Pablo na mga aklat? Kasama yun yung mahiko, aklat ng magic. Meron yun eh. Nasa Acts 19 yun. Nakalimutan ko lang yung specific na talata eh. Tingnan mo kay kung anong talata yun para makita natin agad. $1911 ba yun? Hindi eh.
Okay, ito, 1919. 1919 nga. Oh, nga. Sige, sige. Basahin mo, bro. Sabi ganito, marami sa mga dating gumagamit ng mahika ang nagtipon ng kanilang mga aklat at sinunog ang mga ito sa harap ng madla. Sa kabuuan, ang halaga ng mga ito ay umabot sa 50,000 salaping pilak. Ayan. Magic. Magic yan. Mahika. Tapos yung sa necromancy naman, yung sa Deuteronomy 18:10-12, yun yung sumasangguni sa mga espiritu. Necromancy po yan. Bawal din po yan sa Bible. Yung sa Deuteronomy 18, bro, 18:10 1810 ang sabi, sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga mananawas, at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Yan, necromancy yan, sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Bawal yan. Basahin mo sa 12, anong mangyayari pag ginawa yan? Sino mang gumawa ng alinman sa mga ito ay kasusuklaman ni Yahweh na inyong Diyos. Pakatandaan ninyo na yan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. So bawal po talaga yung base sa tanong, bawal po lahat yun, Brother Jando. According to the Bible. Siyempre, sa church din, sa CCC, ano yung sa CCC natin? 21:16? 21:16. 21:17. Oo. Bawal talaga yun sa turo ng simbahan at sa Bible. Okay, next tanong naman to from Ann pa rin. Sabi niya, tapos yung Harry Potter books need ba i-dispose? Kasi sabi ni Father Ripperger ay yung mga spells daw doon is real spells. Yun din narinig ko kina Brother Wendell, Father Darwin. Na yung mga ingat kayo sa mga libro ng spells kahit na hindi Harry Potter book kasi di ko makalimutan dati nung nasa Valencia pa lang kami may isang abogada. Isang abogada ang mangiyak-ngiyak tumatawag sa amin humihingi ng tulong. Yung asawa naman niya parang baliwala lang yung nangyari sa kanya pero yung asawa takot na takot. Kasi may binili silang libro, The Book of the Dead from doon sa Egypt, no? So, ang akala nila, ano lang yon, yung bang, ano tawag dyan ba, John Ray? Yung parang story lang, pambatang, ano ba? Anong tawag yan? Fairy tale lang. Literature ba yun? Sabi niya, literature. Oh. Akala niya literature lang, pero yung anak niya kasi gustong dasalin nila bago matulog yung pag-summon Eakmunra. So, dahil para niya literature lang yun, kumbaga, katang-isip lang. So, pinayagan naman niya na dasalin nila ng kanyang anak yung summoning Akmunra. Simula noon, may mga kababalaghan na hinihila yung kanilang paa pag natutulog, kumakalampag yung mga gamit sa loob ng bahay, tapos yung salamin binabasag, tapos pag siya nagpunta sa bishop para magpa-deliverance, laging sirado, umiyak na nga siya, sabi nga niya sa amin, tumatawag siya, please tulungan po kong magdasal, huwag niya sanang sirhan yung pintuan niya sa amin. Yung asawa naman niya, yung husband niya is parang iniisip sa kanya, nababaliw na siya, ayaw maniwala sa mga sinasabi niya, pero siya sobrang takot na siya. Yun, is dahil yun sa kanilang nabiling libro, The Book of the Dead. Kaya kahit na hindi Harry Potter, basta may mga spells na nakasulat doon, ingat-ingat tayo. No? Isa nga sinasabi nung kapitbahay namin, yung orasyon bro dyan do? Yung orasyon ba na orasyon, dala payat, bugto, dala ugat. Yun ba daw, ano ba daw yun? Bawal ba daw yun? Sabi ko naman, joke lang yun eh. Joke lang yun. Orasyon, dala payat, bugto, dala ugat eh. Halata namang lang yan eh, joke lang yan. Walang problema yan, no? Joke lang naman yan, pero yung yung talagang spell talaga, ingat kayo kahit pa hindi Harry Potter book, basta Book of Spells, ingat pa rin kayo.
Okay. Dito may mga tanong dito sa live, Brother Sige, John. go ahead, Brother John Ray. Go ahead. Yes, may kinalaman to sa topic mo, Brother Angel. So, marapat na ikaw ang sumagot nito. From Ronaldo Pagkaliwangan, Brother Angel, madami na bang Katolikong Pilipino ang SSPX followers, Brother Angel? Okay, yes po, no? Na-research ko yan. Marami-rami na rin. Actually, merong SSPX specifically sa Davao, no? So, marami na daw. Thousands na rin eh. So, kaya lang, ang inaano natin dyan, kaya nga mayroon na silang ano rito eh. Meron na silang tagapagtanggol si RJ Sino nga, no? So, pag hindi daw SSPX ang nag-ano, pag hindi Latin, mag-rosary na lang. So para siyang Santo Papa, daig pa Santo Papa, mag-rosary na lang daw. So napakadelikado. Napakadelikado. So marami na rin po, no, libo-libo na rin. Ayon sa research sa mga ano natin sa actually sa buong mundo 600 at least mga 600,000 daw sa buong mundo. Pero sa atin mga marami pa rin yung 600,000 Yes, so SSPX members lang 'yon. So ngayon, sa Pilipinas mga 3 to 5 mga ganun, mga libo-libo rin po. Kaya dito rin may nagtanong dati na SSPX siya. Yun po kapatid. At kay Sister Melissa Morano naman, paano po malalaman kung SSPX ang simbahan, Brother Angel? Yan nga, no, inano ko na rin yan, research ko. Paano malalaman? So, ang mga, actually, mahirap daw talagang ano yan. Mahirap siyang identify. But, makikita mo, maano mo, doon sa misa, Latin Mass. Although may Latin Mass na Catholic talaga, hindi SSPX. Pero, yun daw directory nila. At usually, yung misa doon sa simbahan na yon laging Latin Mass. Yon. So which is hindi common. Pero tandaan po natin, baka ma-misinterpret nyo rin, no? Kasi may mga Katoliko na hindi SSPX, naglalatin. Naglalatin din yan. Hindi kasi bawal ang Latin, traditional yun eh. Kaya lang, ang ginawa ng mga SSPX, Latin lang, walang Novus Ordo, walang ibang language. Mahirap yon kasi hindi nga maintindihan ng mga tao. Yung Latin, hindi maintindihan. Yun nga yung Pilipino nga naintindihan na, hindi pa nga sumusunod eh. Paano pag Latin pa? So mahirap siya i-distinguish. Itanong niyo daw, no? Ang pwedeng itanong niyo yan. Itanong niyo muna sa nakakatakot na talaga to. Bakit? Baka yung pinupuntahan yung simbahan, SSPX na pala ang nagmimisa. Bawal na yon kasi hindi ka nasakop sa holiday of obligation doon. Parang hindi ka daw nagsimba. Sabi ng Catholic Answers ngayon, hindi ka na pwedeng magsimba sa SSPX. Kaya hindi ka gaya dati, pwede pa eh. Ngayon, paano malalaman? Bago po, ganito para mas madali. Bago kayo magsimba, itanong nyo muna kung SSPX, lalo na kung naglalatin siya. Kasi may naglalatin na Katoliko talaga. Pero kung naglalatin siya, medyo matakot na kayo, magtanong kayo. Latin to Tapos itanong nyo po yung mga doon, organizer o mga lector commentator, kung sino man doon, o kung sino man ang pwede mapagtanungan sa opisina. Angel. Yes, bro. Mahirap naman siguro pag nagtanong ka SSPX, beto magsisinungaling sila, ay hindi SSPX to. Yan nga lang. May mabisa. Para sigurado. Huwag yung tanongin kung SSPX ba ito, wag ganun. Ang tanongin nyo na lang, tama ba yung yung Novus Ordo na misa? Pag SSPX yan, hindi talaga sasagot ang tama. Sasabihin hindi, sabi ng Catholic Answers dyan, hindi mo talaga madidistinguish kasi pareho, identical. Pareho yung misa, pareho yung suot nila. Yes, pareho, kasi yung rito ng SSPX, Latin Rite naman yun eh. Talaga yung First Vatican Rite na ginagamit nila. Ang problem lang talaga nila yung Novus Ordo. Ayaw nila tanggapin yung Novus Ordo. Kaya para masiguro nyo, no, na yung pari na yan o obispo na yan ay hindi kabilang ng SSPX. Tanungin nyo, ayun bang Novus Ordo katanggap-tanggap sa turo ng simbahan? Pag sinabi niyang hindi, SSPX to. Kasi kung sasabihin mo lang, ano ba ito? Sasabihin nila po Catholic to. Yes, kasi ganito yan eh. Sa pagpasok ko pala sa simbahan, syempre, una makikita mo, membro, yung nandoon sa loob, di ba? Yes.
O, tanongin mo lang diretso, SSPXO ba ito? Pwede matanong, SSPXO ba ito? Tsaka kung pag naglalatin mas nga, meron man Katoliko pero bihira Pwede rin maglatin yun, sa pwede rin yun. Pilipinas. Hindi, Oo. Brother Angel, kasi kung hintayin mo na mag-Latin bago mo ikilalanin, parang dilitaw na na naka-attend ka na. Hindi mo, umpisa pa lang ba siguro Actually, sa Hmm. sa decree na ibinaba ni Pope Pope Francis 16, no, actually kaya nga mayroon pa ring Tridentine Latin Mass at mayroon pa ring misa for SSPX dahil pinahintulutan naman yan ni Pope Pope Francis, no, pero yun nga dapat mayroong koordinasyon sa obispo, mayroon silang tawag dito, may pinahintulutan sila ng obispo, no, kasi malinaw talaga yun sa decree na ibinaba ni Pope Francis na restricted na ang pagdadaos ng Latin Mass. Ni-restrict, hindi naman inalis. Hindi inalis, but restricted. So, ang lahat ng kaobispuhan, ibinigay sa kanila ang pahintulot kung halimbawa mayroong SSPX member humingi ng pahintulot sa isang obispo at pinahintulutan sila ng obispo na magdaos sila kasi Katoliko pa rin ang mga yan. Yun, pwede silang magdaos doon. No, pwede silang magdaos sa valid yun kasi rito naman ng simbahan yun eh. Yun nga lang, illicit. Yan ang ibig sabihin, ayun ang sinasabi ng simbahan na valid but illicit. Balido ang misa pero yung ginagawa nila illegal. Kasi ano na sila parang one-sided na ba? One-sided na. Lalo na ngayon, bawal na yon. So mayroon daw sa Cagayan de Oro. Kaya ingat po kayo sa buong Pilipinas. Kaya sana maraming makarinig nito, no? Kasi hindi nila alam, SSPX na palang nag-aano, tapos nagkakasala pa sila. At alam mo, sabi nga ng turo ng simbahan, ngayon, yung latest, ang pinaka nakakatakot doon yung pag nagsimba ka doon, lagi ka nagsisimba, nalaman nila na SSPX ka laging ma-attend, pati yung laiko pwedeng ma-excommunicated. Delikado yon. Pati laiko, pati nagsisimba. At pag lagi daw kayo nagsisimba doon sa SSPX, kayo rin pwedeng mag-excommunicated. Kasi lahat ng pari nila sa buong mundo, excommunicated. Brother Angel, actually, nakapasok na ako sa SSPX. Isang beses lang yun. Kasi Saan yun? Ano mo sa kanila kung saan para ma-aware wala na yung simbahan nila. Mukhang inalis na, pinalitan na ng Angel's Burger. Bawal. Doon sa Bawal. sa Tagbilaran yun, kasi itong si Joseph Celos, si FD Tagbilaran, iniimbitahan niya ako na samahan siya sa simbahan. And nabalitaan ko, siya, SSPX fanatic si Joseph Celos. So, sabi ko sa kanya, anong gagawin ko doon? Sabi niya nga, samahan mo lang ako. Pagkatapos noon is mag-snack tayo. Alam mo naman, basta kain. Nangunguna ako sa kain, kaya nga tumaba na ako ng sobrang sa taba, So, sumama ako sa kanya. Actually, pagpasok talaga Brother Angel, sa right side, meron siyang parang lamesa na may mga pamphlet. Actually, nakakuha ako ng isang pamphlet eh. Nandoon sa sa lalagyan ng mga referensya sa mga folders ko. Nakakuha ko ng isang pamphlet, talagang may pamphlet talaga doon. Nasa akin pa rin yung pamphlet hanggang ngayon. Kung kukunin ko pa, layo-layo patatakbuhin ko nandoon sa naiwan ko sa sa chapel yung mga books of reference ko. So, pagpasok ganon. So, ang inobserbahan ko lang doon, di ko makalimutan. Sabi ko sa kanya, doon ka, ito lang ako kasi may malapit na audit, mag-charge ako rito. Pero ang totoo, o-obserbahan ko talaga si Joseph Celos. So, sinaksak ko yung charger ko doon, yung cellphone ko na yon. Wala na, patay na ngayon. Andito lang yun eh. Samsung Duo. Andito lang yun sa So, nangyari, chinarge ko. Then, nakita ko yung nila, mukhang panahon pa no Rizal, mga babae, may mga belo. Tapos yung mga choir nila, may mga lyrics, lahat yon kasi Latin ang mga kanta. Inobserbahan ko talaga si Joseph Celos. Ang nangyari, kapag kumakanta sila, yung bibig niya hindi tugma sa kinakanta ng mga choir. So, nagtaka ako, pero
yung uniforme ng pare, parang yung panahon ng pare nung panahon ni Jose Rizal. Napanood yung pelikulang Jose Rizal ni Cesar Montano, yung mga suot nila, ganun ang suot nila, parang makapal eh. Parang yung ano, yung nandoon sa simbahan ng ano, simbahan ng Baclayon, may mini museum doon. Isa doon yung mga sinaunang suot ng mga pare sa misa, mabigat siya tingnan, mabigat, no? At nung humili Tagalog, kasi Tagalog siguro yung pare siguro, Tagalog. Pagkatapos, ganoon talaga lahat. Paglabas namin, uwian na, snack daw, libre ng snack, so kain muna kami. Tinanong ko siya, ano nga yung mga pinagsasabi kanina, hindi ko siya maintindihan. Yung mismo nag-invite sa akin, hindi makapagpaliwanag, tumatawa lang, tumatawa. Ba't ka tumatawa? Seryoso kung tatanong siya, ano yung sinabi kanina? Ano yung kinakanta nila? Huwag ka lang magtanong, kain ka na lang. Di, gusto ko, ikaw yung nag-invite sa akin eh. Ikaw yung nag-invite sa akin, paliwanag mo, ano yung kinanta nila eh. Ikaw, sabay ka ng sabay, di mo naman tumutugma yung bibig mo sa kinakanta, sa mga sinasabi. Oh, so tanungin kita, ano yung sinabi nila? Kasi inibitahan mo ako rito. Sabi naman niya, huwag ka na magtanong dyan, tanong-tanong, kain na tayo. Yung may paliwanag, sa kain na tayo. So, sabi ko sa kanya, bro, malapit ng alas 5, may misa doon sa katedral, sama tayo. Siya, ayoko doon. O tayo mo doon. Sabi niya, mali yung misa doon. Bakit mali? Kasi hindi gumagamit ng Latin. Anong mali? Nakita ko mali sa inyo, wala akong naintindihan eh. Sinabi ko ng ganun. Sa amin, mula simula, pagpasok mo, unang kanta pa lang, hanggang sa katapusan, naiintindihan yung kanta. Kaya kong sumabay, kaya kong makipagsabayan sa kantahan kasi alam ko yung kinakanta. Samantalang sa inyo, yung bibig mo hindi tumutugma sa kinakanta. Sabi ko dun kay Joseph Celos. Simula nun, hindi na siya nag-invite sa akin sa ano. Mga ilang buwan lang, yung simbahan nila sa SSPX nasa harapan ng Wisdom College sa Tagbilaran. Ngayon, Angels Burger na. Asan na yung simbahan nila nalipat, pero Angels Burger nang natira ngayon doon. Oh. Basta sa pagpasok mo niya ba, Angel, mayroon siyang parang namimigay ng pamphlet. May mga pamphlet dyan sa gilid. Kukuha ka ng isa doon, babasahin mo yun. Yun ano nila. Pero nalaman mo SSPX talaga o nagla-Latin Mass lang? Talaga bro, sa pagpasok talaga bro, mamaya pag may tanong to sasagutin ninyo, kukunin ko yung pamphlet. Pakita ko dito sa live. Medyo ano nga eh, katuloy may nagtatanong, may nagla-Latin Mass pero nag-check ko, hindi siya SSPX. So talagang magiging aware tayo ngayon dyan. Lalo na kalat na pala sa Pilipinas yung mga SSPX. So hindi mo alam, SSPX na pala, invalid na pala misa. I mean, illegal na pala misa nila. So delikado. Kailangan talaga i-confront nyo muna yung organizer. Ang dokumento talaga dyan, basta pinahintulutan ng obispo yung misa nila, valido. But illegal. Yan ang ngayon hindi na bro. Valid ngayon, but hindi na illicit. Ngayon, ibig sabihin lahat ng gagawin nila, wala na talaga kwenta. Wala na, hindi ka na pati yung Sacrament of Penance, valid lang. Ibig sabihin sila, sa kanila, valid yun kasi nagmisa. Sa alam ko kasi, Brother Angel, alam ko kasi, ang in-communicate lang yung nag-ordain at saka yung inordinahan. No, ni-research ko kanina yan. Are all these priests also excommunicated? Ang sabi ng Catholic answers, mga canon lawyers, yes. All the priests are excommunicated. All the bishops. So, buong SSPX are all excommunicated. all the priests and all the bishops? Even all the priests. Kahit yung bishop, yung pagka-excommunicated ng bishop kasama ang mga pare sa buong mundo. Ang nag-ordain na ng mga kaparian kasi nila hindi nagaling sa papa. Yung mga bagong sangay na lang, yung mga kaobispuhan na lang nila, wala na talagang connection sa simbahan yung ordinasyon nila. Pati nga mga laiko, kanina na-research ko yun, yung latest mga latest na pati mga laiko na nagsisimba ngayon diyan, regular na nagsisimba, can be also excommunicated. Maigpit ngayon kasi nga nagalit na yung Vatican nga dahil sinabihan na sila ni Pope
ni Pope Leo XIV, huwag kayong mag-ordain ng sariling yung bishop at kayo nag-ordain. Wala kayong karapatan. Code May of bago Canon pa lang Law ano, yun. Bro Angel, may bagong labas si Pope Pius, Pope 14. Leo, yes, yun nga yung batas ng Vatican ngayon. May bago pala. DDF yun, Dicastery of the Doctrine of the Faith. Sila Dicastery- nagsasabi nun. Dicastery na pala. So, naka-ano na yon, ni-research ko kanina para masiguro ko kasi buong mundo to makakaano, no? Ayoko na magkamali sa ano ko ngayon, kahit i-research niyo siya, lahat ba ng mga pari, all the priests in SSPX also excommunicated? Sasagot. Kahit tingnan yung canonlawyer.com, Catholic Answers, Magisterium AI, sasagot yan, yes. Yung misa nila, sabi kong ganun, chinyek ko kanina, are this the Holy Mass of SSPX consider as holiday of obligations if we attend their mass? At SSPX, sasabihin ng ano sa'yo, ng Catholic Answers, no. You didn't fulfill your holiday of obligation if you go attend SSPX mass. Illegal na yung ano nila, especially now. Mga pari, misa nila, wala na. Illegal na po, lalo. Dati nga, illegal na yun. Ngayon, mas lalong naging illegal. Lalo na kung nagpakasal ka doon. Sa Pilipinas, ingat po tayo. Kaya nga, napakaganda ng programa natin. Kahit pa paano, nagre-research tayo rito. Kasi, delikado kaya, pati yung kaluluwa nakasalalay dyan. Biro mo, attend ka ng attend ngayon. Ang dami ngayon yan sa Pilipinas. 1,000 pa rin pala yan. Attend sila ng attend ng misa ngayon dyan. Di nila alam. Wala na. Illegal na. Invalid na sa simbahan ng misa nila. Delikado po. So, yun po, Bro Jando. Okay, sabi dito ni Adelinoka, Bro Jando, natawa ako sa orasyon mo. Naalala ko yung tuloy yung tatay ko kasi yun yung tinuro niya sa akin dati nung bata pa ako. Okay, sabi naman ni Erwin DLC, Bro JD, pag na-feel mo na SSPX, huwag mo na patagalin, alis ka na para iwas sa kasalanan. Baby Alvarez, ang mga albularyo pala ay SSPX dahil paborito nila ang Latin na salita. Actually, yung albularyo, hindi talaga yun Latin. Kagabi ba yun? Yung hindi ako nakapag-live ng alas 7 kasi isang gabi pala yun? Dahil tumawag si Denmark. Sabi niya kasi patutunayan niya na ang orasyon nila mga albularyo ay galing sa Diyos. Nabigyan niya paternoster. Sabi ko, wag yung paternoster kasi amin yun. So, bigyan sinabi na iba yung kanilang paternoster. Iba daw.